Amen. Purihin ang Panginoon at muli po magandang hapon po sa inyong lahat. At narito po tayo sa Quezon City Hall para po ipanalangin ang ating mga barangay chairman at ang mga kagawad at ang mga SK kagawad na tumatakbo ngayon sapagkat napakalapit na po ng eleksyon this coming Monday para po atin pong ipanalangin ang mga namiminuno. Sapagkat sila rin naman ay mga katiwala na dapat pumili tayo, no? Ng mga mapagkakatiwalaan, maasahan, at kaya ipanalangin po natin ang ating bansa. Buong Pilipinas po ay magsasagawa ng barangay election, no? Bakit po ang dapat ng simbahan ay nakikilahok po tayo at ating pong ipinapanalangin ang mga bagay na ito? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, mahalaga na ipanalangin natin ang mga namiminuno sa ating barangay. Sapagkat sila rin naman ay mga itinalaga ng Panginoon. Amen? Kagaya nga ng experience ng ating kapatid na si kapatid na Dodi Llama, yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, ay tunay nga ito ay malaking patotoo para po sa lahat ng mga OFW. Hallelujah! Na mga Kristiyano na dapat ipangaral ang mabuting balita. For we are not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. No po? Kaya pag nakita natin ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ay hindi po tayo kailanman manghihinawa na ipangaral ang mabuting balita. Pagkat ang sabi sa Gawa sa Kapitulo 1 sa talatang 8, when the Holy Spirit comes, God will give us the power and the anointing of the Holy Spirit. Kaya kung makikita natin, no, yung boldness ng ating kapatid na si Pastor Dodi Llama ay pinapakita lamang mga minamahal na kapatid na ang pinakamahalaga sa buhay na ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ay maipangaral ang mabuting balita. Amen? Sapagkat ang sabi nga sa Mateo 24:7, nakikita na po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Magkakaroon ng digmaan, lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom, magkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Kaya bahagi nito ay yung pag-asa na kailangan po natin sa ating, hindi lamang sa barangay, kundi sa ating lipunan. Kaya yung mga karanasan na nangyari sa ating buhay, nagpapakita lamang na lalo tayong kumapit sa salita ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, there is always hope if we believe in Jesus Christ. Kapag ka meron tayong pananampalataya kay Kristo, lagi tayong may pag-asa. Sabi nga, katulad na nangyari kay Pastor Dodi, no? Punong-puno siya ng pag-asa. Hindi siya nawala ng pag-asa sapagkat alam niya na ang Diyos na kanyang pinatitiwalaan ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mga minamahal, tayo bilang mga mananampalataya, mahalaga ang sabi ng salita ng Diyos, aking ililigtas ang mga tapat sa akin. Aking iingatan ang mga taong ako ay kikilalanin. No? Kaya makita natin dahil sa katapatan ni kapatid na Dodi, ni Pastor Dodi ay patuloy na ang Diyos ang sumasama sa kanya. Kaya kapag ang isang tao ay tapat, lalo na yung mga nanunungkulan sa ating barangay, mahalaga po na lahat ng tumatakbong barangay captain, lahat ng tumatakbong barangay chairman, ay dapat ay may katapatan sa kanilang paglilingkod. Kaya ano po ang sabi ng Biblia? Kapag meron tayong tapat na paglilingkod at ang puso natin ay honest, ang sabi po sa Proverbs chapter 12 verse 22, namumuhay si Yahweh sa mga taong sinungaling, ngunit ang mga tapat ay ligaya niya at aliw. Ano ang wika ng salita ng Diyos? Kaya nga, yung mga naninilbihan sa barangay, yung mga nagbabalak lumahok bilang kapitan, bilang kagawad, mahalaga po na tayo ay tapat sa ating mga pangako. Opo, at tayo ay sumusunod sa anumang ating mga sinabi. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo ay tandaan natin, kapag ang katapatan ay ang paglakad ng may katotohanan, at tinutupad
matupad niya ang kanyang mga ipinangako. Amen. Anong sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 11 verse 3? Ang tuntunin na matuwid ay katapatan, ngunit ang masama ay wawasakin ang kanyang kataksilan. Kaya nga kapag ang isang tao ay matuwid, ang tuntunin ng matuwid ay tapat. Di ba? Tapat ka sa paglilingkod, tapat ka sa pagsiservisyo. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 1, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa hangal na sinungaling. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. Mas mabuti pa raw ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mga hangal at mga sinungaling. Sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, sabi sa John chapter 8 verse 32, pakatandaan ninyo ito, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya yung gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 21, sapagkat sinisikap namin gawin ang mga bagay ng may katapatan, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. So napakahalaga po bilang mga lumalahok, kaya napakahalaga na ipanalangin natin ang mga namiminuno sa ating bayan, lalo na po sa darating na Lunes ay magkakaroon tayo ng halalan pambarangay. Mahalagang ipanalangin ang barangay chairman at ang mga kagawad sa iba't ibang barangay sa Pilipinas. Amen? Kaya kapag ang tao ay tapat at tayo ay nananatiling tapat sa ating mga pangako, gaya na sinabi ng Panginoon, iingatan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya with that, ating pong ipanalangin ang ating mga barangay chairman, ang ating mga kagawad na patuloy na gabayan at ingatan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Father, we thank you, Lord. Salamat po, Diyos. Dinadalangin po namin, Ama, ang nalalapit na halalan this coming October 30, Lord, Monday, Lord. Ang mga tao ay pipili ng kanilang mga pinuno. Nawa ay pumili sila ng honest, ng merong katapatan, orderly, merong kaayusan, peacefully. Ang dala ay kapayapaan, O God, upang Panginoon ang bayang ito'y makaranas, sapagkat ang sabi mo, if my people are called by my name, shall humble themselves and turn from their wicked way, I will forgive and heal their land. Na ang bayang ito'y magiging panalo, ang bayang ito'y makakaranas ng katagumpayan kung si Kristo ang nabubuhay sa aming buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga barangay chairman, ang lahat ng mga lumalahok, lahat ng kanilang mga ipinangako, nawa ay ito ay kanilang gawin, tugdin. Pagpalain mo rin ang aming mayor, ang vice mayor, ang mga lumalahok sa pambarangay at ang mga kagawad. Thank you, Lord. Bless us, Lord. Pagkaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa darating na Monday sa amin po halalan pambarangay. Salamat po, Ama, sapagkat ang lahat ito inihiling po namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Muli ng Panginoon, maraming salamat po sa ating pong pagsasama-sama po at sa Diyos po ang papuri. To God be the glory. Amen.